si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naka-alerto sa banta ng Low Pressure Area o LPA at habagat ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang Disaster Response Management Bureau o DRMB para sa agarang aksyon nitong September 1. Handa ang DSWD na ipatupad ang Camp Coordination and Camp Management o CCM na layuning bigyan ng pansamantalang masisilungan ng mga mamamayang maaapektuhan ng kalamidad upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang mga supplies, family food packs, inuming tubig, hygiene kits at iba pang food and non-food items ay nakahanda na para sa mabilisang distribusyon sa mga apektado ng sakuna ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala sa paggisa naman ng Blue Ribbon Committee sa mga kontraktor ng umano'y anomalya sa flood control projects, hindi nakalusot sa interogasyon ang luxury cars na pagmamay-ari ng kontrobersyal na kontraktor na si Cesara Diskaya. Narito ang ulat. Nagisa sa pagdinig ng Senado ukol sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ang kontrobersyal na kontraktor na si Cesara Diskaya. Sa pag-usig sa Senado nitong Lunes, kaniyang kinumpirma ang pagkakaroon ng 28 luxury cars at mariing pinabulaanan na galing ito sa buwis ng taong bayan. Dahil dito, kabilang sa mga tinanong ng mga senador ay kung kailan sila nag-engage sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sagot naman ni Diskaya na simula pa noong 2016, habang nasa 400 naman anya ang naging proyekto nila sa DPWH noong 2022 hanggang 2025. Kinuwestiyon din ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang interes ng pamilya Diskaya sa luxury cars at kung saan nila ito gagamitin. Duda rin ng senador kung paanong na-afford ng mga ito ang lahat ng kanilang mga mamahaling kotse nang walang pandaraya sa mga kontrata sa flood control projects. Depensa ni Diskaya na ito ay galing sa kanilang kita. Bunsod na rin anya ng matagal na sila anyang nagtatrabaho bilang isang construction company. Sa panig naman ni Senate Deputy Minority Floor Leader Risa Hontiveros, kaniyang kinumpirma kay Diskaya kung ilan ang tunay na bilang ng kanilang sasakyan, batay na rin sa bilang na kaniyang ipinahayag sa isang vlog ng isang journalist sa social media. Pag chinek po ngayon, andun pa rin po tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the company. So ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Samantala nitong umaga ng Martes, tanging 2 lamang sa 12 luxury vehicles na nakalista ang nakita ng Bureau of Customs sa tahanan ng mag-asawang Diskaya sa Pasig matapos ang naging search warrant nito. Ito ay ang isang Toyota Land Cruiser at isang Maserati. Binigyan naman ng customs ng hanggang bukas na palugit ang pamilya Diskaya upang isurrender ang kanilang luxury vehicles. Sa kabilang banda, habang hindi pa kasado ang composite team sa planong pagbuo ng Independent Commission ng Palasyo na sisiyasat sa issue, nagsimula na sa Kamara ngayong Martes ang unang pagdinig nito para sa flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara sa paglulunsad ng Yaman ng Kalusugan o YAKAP Caravan at Kalinga Medical Mission sa Aurora National High School noong Lunes. Layunin ng programa na magbigay ng libreng check-up, laboratory test, mga gamot, eye check-up sa mga mag-aaral, guro at school staff. Magkatuwang din ang DepEd at PhilHealth sa Clinic for Learners Access to School Health Services Plus o CLAS Plus na layon na maiugnay ang school clinics at local health systems.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagkakaroon ng 28 luxury cars ng kontrobersyal na kontraktor na si Diskaya, kinuwestiyon ng Senado. Manila-Istanbul flight, ilulunsad sa November. 5 ruta via Cebu, muling bubuksan. Ilang mambabatas, pabor sa Independent Commission para mag-imbestiga sa anomalya sa flood control projects. BBM at DepEd Secretary Angara nagsagawa ng Yakap Caravan at Class Plus sa Region 3. Pole vault challenge ni EJ Obiena, may meet and greet pass giveaway. At pelikulang Magellan, opisyal ng entry ng Pilipinas sa Oscars 2026. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Forbes.